Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 2 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po'y araw ng Huwebes, ika-13 sa buwan ng Agosto taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Maulang umaga sa inyong dalawa, amigo Sherwin Kulubong and Bernard Dadis. Morning! Good morning. Umpisa Hataw na. Hataw na tayo. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Nagdeklara ng class suspension ngayong araw, August 13, ang ilang mga lugar sa bansa. Bunsod pa rin ang banta ng mga pagulan dahil sa southwest monsoon o habagat. Sa Metro Manila, nag-anunsyo ng class suspension ang Marikina, Valenzuela City at Malabon City, all levels at public at private schools. Wala rin pasok ang ilang lugar sa Pangasinan, kabilang na ang Dagupan City, mga Tarem, Benmale, Mangaldan at Calasiao. Ilang mga lugar din sa Bulacan ang nagdeklara ng class suspension, kabilang na ang Maykawayan, Malo o Malolos, Hagonoy at Pandi. Nag-anunsyo rin ng class suspension ang ilang mga bayan sa Pampanga, kasama na ang Macabebe, Minalin, Masantol, San Simon, Santo Tomas, Sasmuan, Lubao, Candaba at Guagua. Sa Bataan naman, walang pasok all levels, public and private, sa bayan ng Pilar, Abukay, Hermosa at Morong. Wala rin face-to-face classes sa bayan ng Mariveles at hinikayat sila na mag-shift muna sa alternative modes of learning. Habang suspendido rin ang klase sa Balanga, Bagak at Orani mula preschool, kindergarten hanggang senior high school level, public and private schools. Sa Cavite naman, mag-shift rin muna sa alternative delivery modes of learning ang mga paaralan sa Tanza, all levels. Habang preschool hanggang senior high school lamang ang sakop ng class suspension sa Noveleta. Suspendido rin ang klase ngayong araw ng Huwebes sa Santa Cruz at Mamburao Occidental, Mindoro, all levels public and private schools. Para sa iba pang announcement ng class suspension, i-check lamang ang mga official page ng inyong LGU o local officials. Vice President Sara Duterte, impeachment trial. Sa umpisa pa lang ng ika-15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, nagkainitan agad ang magkabilang panig sa paggamit ng mga dokumento sa cross-examination. Kinwestiyon ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang pagpapakita ng depensa ng sarili nitong kopya ng Audit Observation Memorandum o AOM kay COA IPCAO Auditor Sailin May Del Campo. Giit ni Capunan, dapat gamitin ng depensa ang kopya ng prosekusyon dahil ang mga dokumento nito ang nauna nang na-identify ng saksi sa direct examination. Ngunit ayon kay Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, pareho lamang ang kanilang mga kopya at hindi dapat diktahan ng prosekusyon kung paano niya isasagawa ang cross-examination. Pinayagan naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero ang depensa na gamitin ng sarili nitong kopya habang itinala ang continuing objection ng prosekusyon. Bagamat may pagtutol, nagpatuloy ang cross-examination ni Ferrer kay Del Campo gamit ang mga dokumentong inihanda ng depensa. The counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed with Honor. my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I'm on We cross-examination? will not agree, Your Honor, to What are you not presentation agreeing of to, the Attorney defense Capunan? documents.
I'm sorry? Because precisely there was no stipulation yesterday. There They was, are Your now Honor. constrained. Excuse me, Counsel. Allow her to finish, They are Counsel. now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents precisely. This is what we wanted to avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if it's the same, what's the objection to using the prosecution's document? Counsel, that water is already under the bridge. You may request assisting counsel to check the copy being presented to Ms. Eileen, and you may make this the subject matter of your redirect later on. Allow counsel to present. Hataw Balita ngayon. Isa sa mga natanong ng depensa sa testigo ng prosekusyon na si COA State Auditor Sailin May del Campo ay tungkol sa mga umano'y fictitious na pangalan ng recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Tinanong ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer kung masasabing gawa-gawa ang isang pangalan dahil lamang sa nakakatawa ito. Tinutulan ito ng prosekusyon na si Attorney Lorna Kapunan ng counsel na si Attorney Lorna Kapunan at sinabing hindi ang mga pangalan ang punto ng pagpapakita na acknowledgement receipts. Gayunman pinahagi ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero na ipagpatuloy ng depensa ang pagtatanong. If the name appears to be funny, does that automatically mean that the name is fictitious? Kasi nga may mga flash po na ARs dito. Your Honor, please, the question is misleading. The point of flashing these acknowledgement receipts were not the names. The names were incidental, that the names were funny or fruit salady or names of congressmen or senators, Your Honor, is immaterial. They were flashed because of the manner by which the funds were used. Your For Honor. medicine, Your Counsel, Honor. counsel, Counsel explaining Attorney again. Kapunan, you have to admit you had fun. You had fun with the names We had too so when much you were fun, using Your it. Honor, but Exactly. So That's let her cross the witness based on those and Please, Attorney utilize it as well. Yeah. So ayun po, no, kung nakakatawa ho ba yung pangalan, automatic fictitious na yon. Your Honor, again, Yes, fictitious. counsel. Just for the record, fictitious is her own conclusion. We have made no such conclusion as regards to the name, except perhaps that they are funny. Your Honor, Well, counsel, actually, that's not entirely accurate because in the complaint, you did allude to the fact that some of the names are fictitious based on the PSA documents that you attached as an annex to the complaint, although you're not yet there. You haven't gotten there yet. Please continue, Attorney Christine. yes. Attorney Kapunan, give her share of fun with the names. Hindi ko po siya masasagot kasi Hindi mo siya masasagot, meaning, hindi ko na wala po namang yung sa name po kasi hindi ko masasagot kung totoo o hindi. oo, opo, Okay. tama. So, in short, hindi mo masasabi na porket nakakatawa yung pangalan, peke na yon. Yun ba yung sinasabi ninyo? Parang hindi po ako makakasagot dun sa tanong na Hataw gano'n. Balita ngayon. Magkaiba umano ang purchase of information at payment of rewards sa paggamit ng confidential funds ayon sa Commission on Audit. Paliwanag ni COA ICPAO Auditor Sailin May del Campo, maaring pumasok sa purchase of information kung ang impormasyong nabili ay nakatulong para maiwasan ang isang banta o untoward incident. Sa payment of rewards naman, kailangan umanong may proof of success gaya ng pagkakaaresto o pagkakahuli sa target batay sa impormasyong ibinigay. Ito ang nilinaw ng auditor matapos questionin ng depensa kung bakit hindi sapat na proof of success ang kawalan ng untoward incidents. Ayon kay Del Campo, may ilang transaksyon ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte na nakatala bilang payment of rewards, ngunit walang nakalakip na patunay ng pagkakaaresto. Tinanong naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero kung saan ibinatay ang ganitong pagkakaiba dahil hindi ito partikular na nakasaad sa Joint Circular 2015-01.
May mga confidential fund transaction naman, hindi disallow ng COA dahil nakapailalim ang mga ito sa purchase of information na kabilang sa pinapayagang paggamit ng confidential funds. Nakalagay ba sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na kailangan may mahuli para maging successful ang isang pagbigay ng reward or information? Wala pong nakalagay. Ang nakalagay lang po, proof of success of information gathering and or surveillance So, activities. interpretasyon niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful? Ay base po yun sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents na ito is based po sa joint circular. Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag. Hindi po. Nakalagay lang po proof of Interpretasyon success. niyo na po yun. Doon po sa pag-evaluate ko, yun po yung naging basis Okay. ko. Hataw Balita ngayon. Samantala, nanindigan si COA Auditor Zailin May del Campo na hindi confidential ang impormasyon kung saan binili ang mga gamot, pagkain at supplies gamit ang confidential funds. Sa pagdinig ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ipinaliwanag ni del Campo na karaniwang may resibo o sales invoice mula sa establishmentong pinagbilhan ng mga supplies at ang mga provider o pinagbilhan ng mga ito ay hindi saklaw ng confidentiality. Ang may tuturing manong confidential ay kung para saan ginamit ang mga binili at kung sino ang mga nakatanggap nito. Kinumpirma rin ni Del Campo kay Senate President Francis Escudero na kailangan ng mga resibo sa pagbili ng pagkain, gamot at iba pang supplies. Mahalaga umano ang mga dokumentong ito upang mapatunayan na talagang sa nasabing mga bilihin ginamit ang pondo. So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supplies? Kasi po ang confidential, di ba po pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food, and At sa pananaw mo nga, hindi dapat confidential yung binilhan? yung pinagbilhan po kasi yung sa paggagamitan yung confidential expenses. Hataw Balita ngayon. Hiniling ng depensa ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court na pigilan ang side comments ng Counsel for the House Prosecutors na si Attorney Lorna Capunan. Ayon kay Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, walang lugar sa courtroom ang mga ganitong pahayag at dapat igalang ang kapwa-abogado. Ito'y matapos ang ilang komento ni Capunan habang tinututulan ang cross-examination ni Ferrer kay COA Auditor Zailin May del Campo. Binigyang diin ni Ferrer na lahat sila ay mga profesional at dapat iwasan ang mga komentong maaring makuha ng media. I would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, yung mga I was about to lecture her kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Capunan, maybe she has more years of experience. She has 48 years, I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, Your Honor. And that was captured by the media po. So that is our request, Your Honor, to just remind the counsel not to make those kinds of remarks. Thank you. I hope it was also part of the records that I promised to behave. Kahapon tumaas rin ang tensyon sa impeachment court matapos na magpalitan ng argumento ang parehong panig tungkol sa paraan ng pagtatanong sa witness mula sa COA. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in the counsel. generational divide, Your Honor. I have, high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of You my can end idols. there, counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there This with might the high sound like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
Ipinaliwanag ni Atty. Ferrer na hindi niya nais na maging confrontational kay Atty. Kapunan at sinabing hindi niya ito kinukulit sa pagtatanong nito sa mga nakaraang araw. Hataw Balita ngayon. May buwelta ang House Prosecution Team sa Defense Team matapos punahin ang isa sa mga private prosecutors nito sa social media posts kaugnay ng misleading question. O maasa rin sila sa magiging balanse ang Senate Impeachment Court sa isyung ito. May hataw na balita si Rosalie Cos. Naninindigan si Attorney Amando Vergil Ligutan sa post nito sa kanyang social media platform na hindi pinahihintulutan ang misleading question sa cross-examination at alam umano ito ng lahat ng abogado at nag-aaral ng abogasya. Posted ito ng private prosecutor kasunod ng sagutan sa pagitan ni na Attorney Christine Ferrer, Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte at Attorney Lorna Kapunan, Counsel for the Panel of the House Prosecutors sa cross-examination sa State Auditor ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO na si Silen May del Campo sa Day 15 ng impeachment trial. Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes. I am on cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels- Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Ang social media post ni Attorney Ligutan pinuna ng lead defense counsel ni VP Duterte na si Attorney Sheila Sison sa isang manifestation. Sabay giit na hindi misleading question ang tinutukoy umano ni Attorney Ferrer na allowed o pinahihintulutan sa cross-examination. I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar. Attorney Ferrer was not even actually referring to misleading questions as allowed, as implied in the social media post of Attorney Ligutan. In fact, it's here. The court can confirm this from a replay of the video. Pero ayon kay Attorney Ligutan, wala siyang nilalabag na panuntunan. Pagbalik-balik na rin man yung isang hukuman, hindi po pwede yung misleading questions. Now, kung yung depensa po magre-reklamo, with all the respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. Nada. So yung reaction, if they felt alluded to, sa kanila. May buwelta rin ang isang House Prosecution Team member sa pahayag ng depensa. Ayon kay House Prosecutor, Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, kung meron mang dapat sasihin, ito ay ang Defense Counsel at hindi si Attorney Ligutan. Do not gaslight the nation that kasalanan po ni Attorney Ligutan kung bakit ho pumutok sa mukha po ng depensa ito pong bagay na ito. Wala hong pwedeng sisihin yung pong depensa dito except yung mga sarili po nila, mga kaibigan. Kasi kung very sharp to the draw yung pong defense on the conversation and the tit for tat during the trial itself, Ms. Ferrer would know na hindi ho yun yung dapat niyang sinagot nung pong panahon na yon. Samantala, maglalabas ng desisyon ng presiding officer ng Senate Impeachment Court na si Senator Judge Francis Chis Escudero kaugnay ng issue. Pero muli itong nagbabala sa magkabilang partido. One side has been crossing the line many times, and in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this, because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules.
Umaasa naman ang prosekusyon na mananatiling balanse ang impeachment court sa issue. We are sure that this liberality will be applied, fairly. So not just with respect to the Vice President herself, but to all of the persons covered by the sub judice rule. We'll be humble enough in case na even despite our best efforts to make sure that our statements would fall under the exemption, but kung meron kaming naging misstep dito, pagkakamali, of course we'll be humble enough to take accountability for that. Sa August 17 ang resumption ng impeachment trial kay VP Duterte. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Inihayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na nais ni Vice President Sara Duterte na manatili siya bilang kanyang legal counsel sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ginawa ni Attorney Poa ang pahayag kaugnay ng naging pakiusap ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero na pagtatalaga ng opisyal na tagapagsalita ng depensa at prosekusyon na hindi parte ng parehong legal team. I already spoke to our client, the Vice President, about it, and I think I'm free naman to disclose that she would prefer talaga that I stay on as counsel. So if ever man talagang we will just have to get a spokesperson that is outside of the legal team. Sakali mang kailanganin na magpalit ng spokesperson, sa ngayon ay wala pang nakikitang bagong prospect ang defense team. Sa ilalim ng Rule No. 18 ng Impeachment Court, ang mga miyembro ng Senado, prosecutors, respondents, counsel at mga saksi ay pinagbabawal na gumawa o maglahad ng anumang komento at pagsasapubliko ng merito ng kaso habang nagpapatuloy ang trial. Hataw Balita ngayon. Sa iba pang balita, mariing itinanggi ng ilang mga senador ang naging mga paratang ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan hinggil sa umano'y listahan ng mga proyekto ng mga senador na hawak ni Senator Juan Miguel Zubiri. Paglilinaw ng senador, wala siyang hinahawakang listahan ng mga proyekto at iginiit na ang lahat ng request ng mga senador ay dumadaan sa Senate Finance Committee. May humahataw na balita si Jed Neresina. Mariing pinabulaanan ni dating Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na may kontrol o discretion siya noon sa kung magkano ang pwedeng ibigay na pondo sa isang senador para sa kani-kanilang proyekto. Tugon ito ng mambabatas sa pahayag ni dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na may kinalaman umano siya sa tinatawag na Leadership Fund na ayon kay Bonoan ay maaaring i-avail ng mga senador sa DPWH para sa listahan ng kanilang proyekto. I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held or handled any list of project requests from senators. Binigyang diin ni Senator Zubiri na wala siyang hinawakang listahan ng mga proyektong hiniling ng mga kapwa niya senador noong siya ang Senate President. Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam ng mga senador yan because whenever the senators would approach me and say, meron kaming mga request, I always tell them, pass it to the finance chair in the Finance Committee. Always. Lahat ng request ay coursed to the Senate Committee on Finance na siyang tagapangasiwa ng budget process sa Senado. Paliwanag niya na mayroon talagang ganito ang mga senador at kongresista, ngunit para ito sa kani-kanilang sinusuportahang programa. Almost all legislators, and I want to put this out, almost all legislators, except maybe for Senator Ping Lacson and a few, from senators to members of the House of Representatives, introduce amendments to the budget. Everyone, maybe all of us, whether it is education, whether it's military, PNP, Coast Guard, we introduce amendments. Dahil dito, wala namang nakikitang masama si Senator Zubiri sa pagkakaroon ng institutional amendments sa pondo. As long as these requirements
and requested and approved by implementing agencies, Mr. President, properly carried out and free from any interference driven by personal interest or corruption. Itinanggi rin ni Senator Christopher Bongo ang pahayag ni former Secretary Bonoan na nagsumite umano siya ng listahan ng infrastructure projects kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo noong 2025. Una sa lahat, kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Ayon sa senador, kailangan bigyan sana ng tamang konteksto ang sinasabing listahan ng infrastructure projects dahil napakarami na aniyang mga proyekto na dapat aksyonan ng DPWH ngayon at hindi ito otomatikong nangangahulugan na konektado sa flood control projects anomaly. Sa kabila nito, nagpaabot ng personal na mensahe si Senator Go kay dating DPWH Secretary Bonoan na nililitis ng Sandigan Bayan sa kasong malversation of public funds laban kay dating Senator Bong Revilla. It would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa kami ni Senator Robin. Kaugnay nito ay sumagot din si Senator Robin Padilla sa isyung iniuugnay sa kanya. Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Dinismiss ng Korte Suprema ang isang petisyon na naglalayong utusan ang Senate Blue Ribbon Committee na ilabas ang buo at under-redacted na kopya ng kanilang draft partial committee report tungkol sa mga hinihinalang irregularidad sa mga flood control projects sa buong bansa. May hataw na balita si Dante Amento. Walang paglabag sa karapatan sa impormasyon sa ilalim ng konstitusyon. Yan ang nilinaw ng Korte Suprema matapos hindi katigan ang petisyon na layong ilabas ang buo at unredacted na kopya ng draft partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Ang petisyon ay inihain ng ilang miyembro ng Philippine Bar matapos magkaroon ng sinasabing leak na impormasyon sa media noong Pebrero tungkol sa nasabing draft report. Sa desisyon ng Supreme Court, ipinaliwanag nito na ang mandamos ay maaari lamang gamitin upang pilitin ang isang opisyal na gawin ang kanyang ministerial duty o tungkuling malinaw na itinakda ng batas. Ayon sa SC, walang obligasyong konstitusyonal o legal ang Senate Committee na ilabas ang isang draft report na hindi pa tapos. Ang karapatan sa impormasyon ay hindi absolute at may mga limitasyon, kabilang ang proteksyon sa mga internal na diskusyon ng mga opisyal habang wala pang pinal na desisyon. Layunin nito na hayaan ang malayang pagpapalitan ng opinyon ng hindi napagkakamalang pinal na ang desisyon ang mga pansamantalang posisyon. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Nais alamin ng National Bureau of Investigation o NBI ang kaugnayan ng nagpakilalang legal counsel ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste sa law firm na ipinatatawag ng NBI kaugnay umano ng aligasyon na sangkot ang mga ito sa paggawa ng peking affidavit laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Si Benedict Samson humahataw. Umaasa ang NBI National Capital Region na harap sa kanilang tanggapan sa Biyernes, August 14 ang 4 na abogado na kabilang sa isang law firm sa Ortigas, Pasig City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ipinatatawag nila ang mga ito dahil sa umano'y sila ang kasabwat ni na Congressman Leandro Lebiste at dating Congressman Jacinto Jing Paras para gumawa ng peking affidavit na bahagi ng aligasyon ng honey trap at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kaya naman mahalaga para sa NBI na marinig ang kanilang panig. Importante yan because it will determine their liability or their answerability sa batas at saka sa Code of Professional Responsibility and as a lawyer, yung oath of attorney nila. Noon namang Martes, August 11,
Tumugon sa patawag ng NBI-NCR si Atty. Gabriel Rondain Kapunan, isa sa legal counsel ni Congressman Libiste para sa gagawing pagtatanong ng NBI kung may nalalaman ng batang kongresista sa aligasyon ng honey trap at character assassination. Kaugnay nito, aalamin na rin ng NBI ang kaugnayan ng abogado ni Congressman Libiste sa law firm na kanilang ipinasampina na gagawa umano ng pekeng salaysay kung saan sasabihin ng mga babae na hinalay at pinagamit sila ng droga ni E.S. Recto. Yung dumating na abogado, nagpakilala na from the law office ng Rondain in Mindiola. Pero nung sumulat sila to represent Congressman sa Leandro Libiste, iba yung pinapakita na pangalan ng lawyer. Hindi ginamit yung letterhead ng Rondain in Mindiola. So those are the things that pagsasama-samahin namin para yung mga ebidensya talaga kung merong kailangan na pananagutan, makuha namin lahat ito. Sinagot din ng NBI Director ang pasaring ng kampo ni dating Congressman Paras na hindi umano sila patas sa ginagawang pag-iimbestiga. The simple answer is, ang prinsipyo ng Bureau, no one is above the law. So kung sino man nagkamali dyan, ay ating pananagutin. Katunayan, I came from the meeting, we will be investigating a big case na ang mananagot ay hindi nagkikriticize kung sakasaling mapatunayan, ay hindi nagkikriticize sa administrasyon, kundi more so, parte pa ng administrasyon. So, parehas po ang NBI dito. Samantala, may mga lumabas din anilang espekulasyon na posibleng kasabwat din ni dating Congressman Paras si former Congressman Saldico dahil abogado ni Ko ang kausap umano ni Paras para siraan si Secretary Recto. Kaya iginigiit ni Atty. Tolentino na maling lohika kung lahat na lang ng kanilang kliyente ay madadamay at iuugnay sa kasong kasalukuyang iniimbestigahan ng NBI. Ibig pa sabihin na lawyer ako ngayon ni Jing Paras, yung mga kliyente ko, I have a lot of clients. So yung mga kliyente ko, kasabot pala sa possible human trafficking. So maling logic po yan. Dagdag pa ng abogado na nakahanda naman ang kanilang panig na makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng NBI, kaugnay ng honey trap plot at character assassination laban kay Executive Secretary Recto. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Naka-recover na ang satisfaction ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa resulta ng pinakabagong Social Weather Station o SWS survey. Bagaman na natiling below average, ayon sa SWS, nakabawi na si PBBM mula sa record low na satisfaction rating. Batay sa resulta ng pinakabagong SWS survey, 42% ng adult Filipinos ang nagsabing kontento sila sa performance ng PBBM administration, habang 40% ang dissatisfied at may 17% na hindi makapagsabi kung sila ay satisfied o hindi kontento. Kung susumahin, nakakuha ang Pangulo ng positive 1 na net satisfaction rating na classified bilang neutral. Mas mataas ito kung ikukumpara sa nakaraang datos na umabot lamang ng negative 13 o classified as poor na siyang record low ng rating ng PBBM administration. Batay sa resulta ng survey, lumalabas na very good ang rating ng PBBM admin sa usapin ng basic education sa mga kabataan, ang pag-improve sa kalidad ng edukasyon ng mga kabataan, pagtulong sa mahihirap at pagbalangkas ng mga polisiya sa paglikha ng mga trabaho. Habang poor naman ang performance ng Pangulo sa issue ng inflation at pagsugpo sa korupsyon. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang July 9 mula sa 1,200 na mga respondent na na-interview mula sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Hataw Balita ngayon! Halos magtabla ang puntos na nakuha ng mga napipisil ng ating mga kababayan na maging presidential at vice presidential tandem sa darating na 2028 national elections. Batay sa resulta ng pinakabagong tugon ng masa survey ng Octo Research, nanguna si former Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo at si Senator Raffy Tulfo sa napupusuang hypothetical presidential at vice presidential tandem sa susunod na halalan na nakakuha ng 45% na puntos.
habang sinusundan sila ng posibleng tambalan nila Vice President Sara Duterte at si Senator Amy Marcos na nakakuha ng 42% na puntos. Ayon sa OCTA, ang naturang resulta ay masasabi nilang statistical dead heat dahil sa 3% margin of error o nangangahulugan ng halos tabla o dikit na laban. Sa kaparehong survey, lumalabas na sa NCR, 56% ang napupusuan ng tambalang Lenny at Raffy, habang 22% naman ang posibleng tandem ng Sara Amy. Sa Balance Luzon, 61% ang Lenny Raffy, habang 23% ang Duterte Marcos. Sa Visayas, kapwa nakakuha ang dalawang preferred tandem ng 45%. Subalit sa Mindanao, malaki ang lamang ng Sara Amy tandem na mayroong 90% habang 5% naman ang tambalang Lenny at Raffy. Samantala, lumabas rin sa resulta na mayroon 8% na nagsabing wala silang iboboto sa dalawang tandem. May 4% na undecided at may 1% na tumangging sumagot. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang July 11, 2026 mula naman sa 1,200 adult respondents. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Good morning, Jack. Global News. Magandang umaga sa iyo dyan, Sherwin, at good morning sa ating mga kasangbahay. Narito ang ating Global News. Nagpapatuloy sa ikatlong araw ang rescue operations sa Colombia para sa mga posibleng nakaligtas at natrap sa ilalim ng mga guho kasunod ng magnitude 7.4 na lindol na naranasan sa bansa noong Lunes. Kasabay nito, nagdeklara ang pamahalaan ng 3 araw na national mourning para sa mahigit 200 nasawi sa lindol. May hataw na balita si Joan Nano. Sandaling pananahimik para pakinggan ang mahinang boses ng mga tumatawag ng tulong mula sa ilalim ng mga gumuhong istruktura. Maya-maya pa, palakpakan at sigawan na matapos makarinig ng tinig ng senyales ng buhay. Ito ang eksenang paulit-ulit na nasasaksihan sa mga rescue sites sa Colombia habang walang tigil ang paghahanap sa mga maaari pang buhay sa ilalim ng mga guho. Sa ikatlong araw ng search and rescue operations, tulong-tulong ang mga bumbero, rescuer at volunteers sa maingat na pag-aalis ng mga tipak ng semento at paghahanap sa mga nawawala. Ayon kay Cali Mayor Alejandro Eder, nasa kritikal na 72-hour window pa sila kung kailan pinakamalaki ang tsansa na may makuha pang mga survivor. Que todos tengamos presente que estamos en una carrera contra el tiempo por la vida. Nosotros estamos aquí trabajando sin descanso durante las últimas 72 horas para salvar vidas. Hiniling din ni Eder ang disiplina at katahimikan sa mga rescue site para mas maramdaman at marinig ng mga search dog, thermal cameras, radar at sonar ang posibleng senyales ng buhay. Que la mejor contribución que podemos hacer en este momento es el silencio y el orden en los puntos de rescate. Sa kabila ng lawak ng pinsala at patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasawi, bawat tinig na naririnig mula sa guho ay nagiging kwento ng pag-asa sa gitna ng matinding trahedya. Kabilang dito ang 35 anyos na si Carlos Esteban Rebolledo na nailigtas sa Cali matapos ang ilang oras na pagkakatrap sa ilalim ng mga debris. Madaling araw nitong Martes nang makuha si Rebolledo na nagtamo ng minor injuries. Nailigtas din si Diana Marcela Troncoso na mahigit 30 oras na napailalim sa mga debris. Matapos ang masusing operasyon gamit ang search dog, pagputol sa mga nakaharang at mano-mano na pag-aalis ng mga guho, nakalabas ng buhay si Daniela.
Sa Pereira naman, isa pang 32 anyos na babae na si Daniela Andrea Largo Sanchez ang nailabas ng buhay mula sa gumuhong hotel matapos ang mahabang search and rescue operation. Se trata de Daniela Andrea Largo Sánchez, de 32 años, que fue encontrada bajo las ruinas de un hotel que colapsó. Ella estaba desaparecida, la estaban buscando y fue encontrada después de 7 horas de búsqueda por parte de los bomberos. Habían empezado a buscarla, detectaron a la 1:30 y la labor heroica de los bomberos, su profesionalismo logró rescatarla con vida. La llevaron al hospital de Pereira y está en recuperación. Es una gran noticia. Isinugod si Daniela sa ospital at patuloy nang nagpapagaling. Para sa kanyang pamilya, magandang regalo ang pagkakaligtas kay Daniela para sa kanyang anak na 12 anyos na nagdiwang ng kaarawan sa kaparehong araw ng tumama ang lindol. Así es, gracias a Dios la encontraron con vida. Tenemos en este momento más de 40 desaparecidos en Pereira. Seguimos trabajando, enviando todas las capacidades, todo el presupuesto, los rescatistas, los caninos. Estamos ahí firmes para que esas personas... Isa ring sanggol ang nailigtas sa Cali matapos marinig ng mga residente ang mahinang boses ng isang lalaki mula sa ilalim ng gumuhong Torre del Limonar. Magkakasamang binuhat ng mga residente ang isang mabigat na concrete slab para makagawa ng daan at mailabas ang sanggol na hirap ng huminga. Nailigtas din kalaunan ang lalaking kasama ng sanggol habang patuloy namang hinahanap ang ina ng bata. Sa iba pang rescue site, may mga survivor ding nailabas sa Manizales at sa gumuhong notary office sa Cali. Bukod sa mga taong naililigtas mula sa guho, isang pusa rin ang matagumpay na na-rescue ng mga otoridad. Makikita sa video na hirap nang huminga ang pusa dahil sa mabibigat na batong dumagan sa kanya dahil sa lindol. Maya-maya pa, nailabas ang pusa at dinala na sa pagamutan. Samantala, ilang Kolumbyano rin ang piniling maghatid ng tulong sa kapwa sa kabila ng trahedyang naranasan. Sa halip na itabi ang natitirang paninda, ipinamigay ng negosyanteng ito ang huling mga tinapay at cookies na naisalba niya mula sa lindol para sa mga residente at rescuer na nasa kalsada. Ayon kay Cali Mayor Alejandro Eder, marami na ang nailigtas sa lungsod dahil sa pinagsamang lakas ng mga professional rescuer at ordinaryong mamamayan. Los avances que hemos tenido, las 75 personas que hemos rescatado, se deben al trabajo que hemos hecho de manera coordinada. Samantala, nagdeklara na si President Abelardo de la Espriella ng State of Emergency para mapabilis ang paggamit ng pondo at pagpapakilos ng mga ahensya. 3 araw na national mourning din ang idineklara kung saan ibababa sa staff ang bandila sa mga government building at Colombian embassies sa iba't ibang bansa bilang pagunita sa mga nasawi. Patuloy rin ang pagdating ng mga international aid, kabilang ang tulong mula sa United States, European Union, El Salvador at iba pang bansa. Sa gitna ng daang-daang buhay na nawala, patuloy na kumakapit ang Colombia sa bawat mahinang boses at pag-iyak na nagmumula sa ilalim ng mga guho. Sa bawat survivor na nare-rescue, muling nabubuhay ang pag-asang may iba pang naghihintay lamang na marinig, matagpuan at mailigtas mula sa trahedyang yumanig sa kanilang bansa. Joanano, humahataw sa balita ngayon. Lagpas 2,000 na ang nasawi dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Sa tala ng World Health Organization o WHO, umabot na sa 2,011 ang naitalang death toll sa bansa habang 4,381 naman ang sinasabing tinamaan ng sakit sa 5 probinsya. Ang outbreak ay dulot ng Bundibugyo species ng Ebola virus na wala pang aprobadong bakuna o treatment. Nakaapekto rin sa containment efforts ang kakulangan sa medical supplies, kaguluhan sa ilang lugar at limitadong access ng mga health worker. Idineklara na ng World Health Organization ang outbreak bilang isang public health emergency of international concern matapos makapagtala ng mga kaso sa kalapit na bansa gaya ng Uganda. Ang
Bitaw Balita ngayon. Nagbanta si Russian President Vladimir Putin laban sa mga bansang kasapi ng European Union na kumpiska sa mga barko ng Moscow. Sinabi ni Putin na handa ang Russia na kumilos kahit sa labas ng mga karagatan kung saan hinaharang umano ang kanilang mga barko. Narito ang hataw na balita ni Noel Poliarco. Matinding babala ang binitiwan ni Russian President Vladimir Putin sa mga bansang European na nagpaplanong kumpiskahin at ibenta ang kargamento ng mga barkong iniuugnay sa tinatawag na Russian Shadow Fleet. Tinawag ni Putin na piracy and robbery ang ganitong hakbang at iginiit na lumalabag umano ito sa international maritime law. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. Pinahihintulutan ng mga bagong sanctions ng European Union ang mga miyembrong bansa na ibenta ang langis o iba pang kargamentong makukumpiska mula sa mga barkong lumalabag sa sanctions sa laban sa Russia. Ilang Russian vessels na ang naharang sa Europe dahil sa hinalang ginagamit ang mga ito para maipagpatuloy ang pag-e-export ng Russian oil sa kabila ng mga restrictions. Pero babala ni Putin, hindi lamang sa parehong karagatan maaaring gumanti ang Moscow. И не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. Ginawa ni Putin ang pahayag habang sakay ng Russian missile cruiser Varyag sa malapit sa Sakhalin Island kung saan isinasagawa ang naval exercises ng Russia's Pacific Fleet. Iniulat naman ni Pacific Fleet Commander Admiral Victor Lina na minomonitor nila ang galaw ng mga barko sa Asia-Pacific region. Ayon kay Lina, mahigit 1,000 barko ang dumaan sa Exclusive Economic Zone ng Russia malapit sa South Kuril Island mula April 24 hanggang August 6, kabilang ang 379 na may bandila ng mga bansang itinuturing ng Moscow na unfriendly states. Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются. Межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач. Доклад закончен. Kabilang umano sa mga ito ang mga barko mula sa Great Britain at France. Patuloy ang mataas na tensyon sa rehiyon kasabay ng paparating na joint military exercises ng United States at South Korea at mga akusasyon ng lumalalim na kooperasyong militar sa pagitan ng Russia at North Korea. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Muling iginiit ni US President Donald Trump na kontrolado ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz at patuloy ang kanilang blockade sa Iran. May hataw na balita si James Buntuyan. Tiniyak ni US President Donald Trump na hawak niya ang total control sa Strait of Hormuz. Aniya, nananatiling malakas ang hukbo ng bansa at wala umanong magagawa ang Tehran laban dito. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. Patuloy rin ang pagpapatupad ng US na naval blockade sa Iran na inilirawan ni Trump na Wall of Steel. Ayon sa Central Command, nasa 55 commercial vessels na ang kanilang na-redirect, 3 ang na-disable at 2 ang na-board dahil sa tangkang paglabag sa blockade. Kabilang dito ang Panama Flag cargo ship na MV Villanova na pinaputukan ng 2 Hellfire missiles mula sa US military helicopter matapos umanong baliwalain ang mga babala habang patungo sa isang Iranian port. Pero sa kabila ng blockade at patuloy na palitan ng atake, iginiit ng Iran na hindi nauubos ang kanilang kakayahan sa mga operasyong militar. Ayon kay Brigadier General Mohammad Reza Naqvi, Senior Advisor sa Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps,
Mas mabilis pa umano ang kanilang produksyon ng ballistic missiles kaysa sa bilis ng paggamit nila ng mga ito sa operasyon. ما تولید میکنیم اصلا این کار تمامی نداره. الان بیشتر از نواختی که داریم شلیک میکنیم، بیشتر از نواخت شلیک موشک بالستیک تولید میکنیم به دست رزمنده میدیم. Ganito rin umano ang sitwasyon sa produksyon ng drones ng Iran. Sa katunayan, sinabi ni Nakdi na sobra ang kanilang production capacity at handa pa umano ang Tehran na magbenta kung may bibili. خیلی بیشتر از نواخت شلیک پهباد قابلیت تولید داریم. بهش گفتم که اگه مشتری داری بیار، حاضرین بفروشیم، انقدر ما زیاد میتونیم تولید کنیم، مشکلی ما. Iginit din ni Nakdi na hindi lamang umaasa ang Iran sa kasalukuyang stockpile dahil patuloy ang domestic production ng kanilang defense equipment. Samantala, nananatiling bukas ang negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran sa pamamagitan ng mga mediator, pero hindi pa rin nare-resolba ang mga pagkakaiba kaugnay ng Strait of Hormuz. James Montuyan, humahataw sa balita ngayon. Umabot na sa 44 ang nasawi matapos tumaob at lumubog ang isang passenger ferry sa Lake Kariba sa Zimbabwe. Patuloy ang search and rescue operations habang 77 na ang nailigtas mula sa trahedya. Ayon sa isang survivor, nakiusap ang mga pasahero na bumalik na dahil sa malalakas na alon, ngunit hindi umano sila pinakinggan ng nagmamaneho ng ferry. Sinabi ng mga otoridad na 70 lamang ang kapasidad ng ferry pero may sakay itong 114 na adult passengers, 5 crew at hindi patiyak na bilang ng mga bata. Idiniklara ni Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa bilang national disaster ang insidente at ipinag-utos ang pagtugon sa mga kakulangan sa maritime safety ng bansa. Hataw Balita ngayon! Natagpuan ng mga labi ng 2 German soldiers noong World War II sa Danube River sa Budapest, Hungary. Lumitaw ang mga labi dahil sa record low water level ng ilog bunsod ng matinding tagtuyot. Kasama sa mga natagpuan ng kanilang identification tags, wedding ring at isa pang German military motorcycle. Nakita rin sa lugar ang mga anti-tank mine kaya pansamantalang isinara ang bahagi ng riverbank sa bomb disposal operation. Sinimulan na ng German War Graves Commission ang investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng 2 sundalo. Mahigit 80 taon matapos ang digmaan. Kapag nakumpirma ang kanilang pagkakakilanlan, ililibing ang mga labi sa German War Cemetery sa Budapest sa labas ng Budapest. Hataw Balita ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang umaga. Maraming salamat, Jack De Ocampo. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. National News. Umabot na sa 76 na mga truck ang basurang nahakot ng MMDA mula sa Redemptorist Water Channel sa May Baclaran, Parañaque City. Sa uling datos na ibinigay ng MMDA, mahigit 400 metrikong toneladang basura at mga debris ang nakuha mula sa daluyan ng tubig. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, malaking bulto ng mga nakolektang basura ay hindi nanggaling sa iisa lamang na lugar. Anya posibleng inanod na ito ng baha patungo sa mga daluyan ng tubig hanggang makarating sa May Redemptionist Water Channel. Samantala upang mas mapabilis pa ang pagkuha ng mga basura at paglilinis sa lugar, dinagdagan pa ng MMDA ang kanilang mga tauhan at kagamitan sa operasyon. Siguro with all the equipments and personnel, nagtutulong-tulong po tayo, DPWH, MMDA, Dole Tupad, nagpadala po si Secretary Tolentino,
at local government ng Parañaque and Pasay, we can say na siguro mga 3 days more masisimot po namin. Hataw Balita ngayon. Tataas na ang multa sa iligal na pagtatapon ng basura sa lahat ng mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region o NCR. Ito ang inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa gitna ng patuloy na problema sa basura na nagdudulot ng mga pagbaha. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, gagawin ng 5,000 piso ang multa sa iligal na pagtatapon ng basura sa 16 na lungsod sa Metro Manila. Habang 2,500 pesos naman kung ang paglabag ay ginawa sa munisipalidad ng Pateros. Mula ito sa dating 500 pisong multa laban sa iligal na pagtatapon ng basura. May Metro Manila Council resolution na tayo increasing the penalty of 5,000 for cities and 2,500 sa Pateros dahil city. Yun po yung maximum allowed under the local government code. Hinihintay na lang po namin yung mga individual ordinance po ng bawat lungsod. At ifa-follow up po natin yan sa next Metro Manila Council meeting on August 18. Nang matanong naman kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa planong pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa irresponsableng pagtatapon ng basura, eto ang sagot ng Pangulo. People are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ganun lang kasimple kung minsan yan eh. Minsan ganyan lang ako kasimple yung problema. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi may tuturing na garbage crisis, kundi masasabi niyang kritikal na ang problema ng basura sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, may mga estratehiya ng gagawin ng pamahalaan upang mabawasan ang mga pagbaha sa bansa, bukod pa sa mga kasalukuyang flood control projects. Dagdag pa nito, sisikapin niya na maibalik ang pondo upang mailaan ito sa maayos na operasyon ng flood control facilities. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas. At iba-iba ang sagot, hindi naman pare-pareho ang problema, iba-iba yung sagot. Nakita naman niyo yung sa CAR. Yun talaga, yung terrain doon, mahirap talaga ang terrain doon para magawa ng solusyon ang flood control. But we will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on. Kasama rin sa nakikitang solusyon ng Pangulo ang pagtatayo ng mga waste-to-energy plant upang mapakinabangan ang mga basura at mai-convert sa enerhiya. Now what we are trying to do is to put the system together, how it will be, what is the relationship with the LGUs to the waste-to-energy plant, where the locations are, what group is actually going to come in. We already have identified. It's a new system that we really have to start putting in place. Maybe we will begin to see it in a year and a half. We'll push it as quickly as we can, certainly. Hataw Balita ngayon. Pinasalamatan ng Department of National Defense ang Senado matapos pagbigyan ito ng unanimous concurrence ang ratification ng Status of Visiting Forces Agreement o SOVFAS ng Pilipinas sa Canada at New Zealand. Inaasahang magpapalakas ito sa ugnayan ng Armed Forces of the Philippines at ng dalawang kaalyadong bansa sa larangan ng depensa at seguridad. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. Tinanggap ng Department of National Defense ang Senate Resolutions No. 548 at 549 na nagpapahayag ng pagpayag ng Senado sa ratifikasyon ng Status of Visiting Forces Agreement ng Pilipinas sa Canada at New Zealand. Ayon sa DND, mahalaga ang unanimous concurrence ng Senado dahil makatutulong ang mga kasunduan sa pagpapalakas ng interoperability, joint training at practical cooperation ng Armed Forces of the Philippines at ng kanilang Canadian at New Zealand counterparts.
Sinabi rin ng DND na parehong may mahalagang papel ang Canada at New Zealand sa pagtugon sa mga hamon sa seguridad sa rehiyon at higit pa rito. Inaasahan din ng ahensya na makatutulong ang mga kasunduan sa community resilience, kabilang ang humanitarian assistance at disaster response. Binigyang diin ng DND na patuloy nitong palalakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang may kaparehong paninindigan para sa isang malaya, bukas at ligtas na Indo-Pacific. Kasabay nito, itutuloy rin anila ang pagpapalakas sa sariling kakayahan ng bansa sa depensa at pagpapatibay ng credible deterrence posture. Layo nitong maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas, mapangalagaan ang maritime entitlements ng bansa at mapanatili ang pangmatagalang katatagan sa rehiyon. Mayroon ng ilang visiting forces at kahalintulad na defense arrangement ang Pilipinas sa mga pangunahing security partner nation nito. Kabilang dito ang Visiting Forces Agreement o VFA sa Estados Unidos, Status of Visiting Forces Agreement o SOFA sa Australia, at Reciprocal Access Agreement o RAA sa Japan. Kasunod nito ang SOFA sa New Zealand at Canada na nilagdaan noong 2025 ay kapwa sumailalim sa proseso ng Senate concurrence. Samantala nilagdaan din ng Pilipinas at France ang kanilang Status of Visiting Forces Agreement noong March 26, 2026, ang kauna-unahang BFA ng Pilipinas sa isang European partner. Ayon sa DND, kasama ang mga partner ng Pilipinas, patuloy nitong tututulan ang mga unilateral na hakbang at expansionist ambitions na nagtatangkang baguhin o hamunin ang umiiral na international law. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Arestado ang isang pulis matapos na manakit ng kapwa-pulis sa Quezon City. Ang pulis na sinaktan, kahina-hinala umano ang itsura habang namimili sa isang grocery. Si Leia Ilagan, humahataw. Kita sa kuha ng closed-circuit television footage na ito ang pagharang ng isang lalaki sa naka-short na papalabas na sana ng isang grocery store sa Quezon City. Ang humarang na lalaki, isa palang pulis na may ranggong patrolman na nakatalaga sa Malabon. Ang hinarang naman ito na naka-short, kabaro pala niya na may ranggo namang police staff sergeant at nakatalaga sa Talipapa Police Station. Base sa inisyal na investigasyon ng Talipapa Police, unang hinarang ng gwardya si Police Staff Sergeant dahil sa kahina-hinala umano ito. Kaya naman, pinabuksan aniya ng gwardya ang bag ng pulis kung saan nakita ang kanyang service firearm. Nagpakilala naman umanong pulis ang biktima, subalit hindi nakinig ang gwardya at nagpasaklolo kay patrolman. Base naman po sa investigation namin na pinusgahan lang itong dahil sa physical kasuotan niya, dahil nga naka-jacket, tapos yung meron siyang parang sa ulo kasi nga umuulan. So doon po nag-base yung suspicion nila, hindi po doon sa wala pong nakitang baril visible sa mata. Dito na hinarang at sinampal ni patrolman ng baril ang papalabas na sanang biktima. Yung police na victim complainant natin is isang investigator dito sa AUR which is covered yung grocery store, tsaka pauwi na siya. Tsaka hindi naman nakatak yung baril niya. It is allegedly nasa loob po ng sling bag, no? At tsaka hindi siya visible. Nagpasaklolo pa ang mga gwardiya sa Talipapa Police Station kung saan rumisponde ang dalawa pang pulis. Dito na nakilala ng mga rumispondeng pulis ang biktima. Kung makita mo sa CCTV, doon pa lang nagpakilala na yung victim complainant natin na isa siyang police, dito siya naka-assign. Tapos, hindi lang maniwala ito si suspect police kasi nga in doubt siya dahil nga naka-civilian. Pero sabi nga ng victim complainant natin, police ako, ito nagpakita na siya ng mga identification niya. Tapos doon niya lang siya na-convince na police talaga. Nung dumating na yung personnel natin na sila mismo nagpatunay na pulis niya, kasama nila ng pulis. Bunsod nito, mabilis na inaresto ang suspect dahil sa pananakit. Kahit naman siguro hindi pulis yung naupakan, no? It is still not right, no? Excessive naman yung
force na ginamit doon, makita naman natin na wala namang resistance. So his hands was already in race na ayaw na lang mag-resist. So, kahit naman siguro civilian yun, mali pa rin yun sir. Ang suspect ay nakakulong na sa Criminal Investigation and Detection Unit sa QCPD habang nahaharap sa administrative complaint dahil sa pagmamalabis sa tungkulin. Leia Ilagan, humahataw sa balita. Ngayon. Weather News. Isang bagong bagyo po ang binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunman papalayo na ang sama ng panahon at hindi inaasahang makakaapekto sa bansa. Samantala, patuloy naman ang pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat. Narito po ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ngayong araw may binabantayan nga tayo na bagyo, itong tropical storm Nangka, na nasa labas naman po ng ating area of responsibility. Malayo po ito sa ating bansa, mahigit 2,500 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. At sa nakikita nga natin, generally papalayo naman po ito ng ating bansa at hindi naman makakaapekto sa ating panahon sa ngayon. At yung habagat pa rin po o yung southwest monsoon ang patuloy pong nagdadala ng mga kaulapan at mga pag-ulan dito po sa may western section ng ating bansa. Halos buong Luzon po actually ngayon ay makakaranas ng mga cloudy skies o yung maulap na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, maging dito rin po sa may area ng Western Visayas. So ngayong araw nga, expect natin yung mga pag-ulan sa halos buong Luzon except na lamang po dito sa may Bicol region, although pati rin po yung Camarines Norte ay makakaranas din ng mga pabugsong mga pag-ulan. Pinakamatataas naman po yung ating intensity ng pag-ulan dito sa may Zambales at Bataan, kung saan sa ngayon po ay nakataas ang yellow heavy rainfall warning sa ating mga NCR Pag-asa Regional Services Divisions. Aside naman po dyan, dito rin po sa may Occidental Mindoro, ay expect din po natin na meron po tayong mga panakanakang pag-ulan. Ito naman po yung ating mga inaasahan na agwat ng temperatura, kung saan sa Lawag po ay 27 to 32 degrees Celsius, Tuguegarao 25 to 33, dito naman po sa Baguio 17 to 20, Metro Manila 25 to 29, Tagaytay 23 to 29, at sa Legazpi po may kataas yung ating maximum temperature, 26 to 31 degrees Celsius. Pagdating naman po dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin po natin yung Palawan po. Maging dito po sa may Aklan, Antique at Capiz ay meron din pong mga pag-ulan dulot ng habagat. So, doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil posible pa rin po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa kung meron po tayong katamtaman hanggang malalakas na mga pag-ulan dulot ng habagat. Other parts naman po ng Visayas and Mindanao ay meron po tayong mainit at malinsang panahon, especially po sa tanghali hanggang hapon, although may tsansa po tayo ng mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorm activities. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura dito po sa may Kalayaan Islands and Puerto Princesa 25 to 32 degrees Celsius, sa may Iloilo 26 to 33, Cebu 27 to 33, dito naman sa Tacloban 27 to 34, Cagayan de Oro 25 to 34, Davao 26 to 33 at Zamboanga naman 25 to 34 degrees Celsius. Sa ngayon po, inaasahan pa rin po natin yung mga panakanakang pag-ulan. So mataas pa rin po yung tsansa ng mga localized floodings at nakataas pa rin po yung ating weather advisory dito sa Zambales, Bataan, maging sa may Occidental Mindoro. Ibig sabihin po nitong nasa yellow ay maaari po makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall within 24 hours yung ating mga kababayan. So dahil po ay tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan natin since last week pa ay likely po or susceptible po yung ating mga kababayan dito sa mga landslides and also sa mga flash floods event. So, doble ingat po and always po ay i-check ang ating mga yung ating mga updates dito po sa Pag-asa, and also wag pong kalimutan na makipag-coordinate sa ating mga DRRM officials. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So, pwede din pong makapalaot yung ating mga kababayan sa anumang seaboards ng ating bansa.
At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Dalawang evacuation center ang binisita ng Members Church of God International kasama ang mga volunteer ng UNTV News and Rescue upang tumugon at makaalalay sa mga kababayan nating naapektuhan ng sama ng panahon sa Taytay Rizal. May mahataw na balita si Jenica Cruz. Sa tuwing may kalamidad, ang pinakaunang dapat kalingain ay ang mga bata at mga senior citizen na mahina na ang pangangatawan. Sa Taytay Rizal, palibhas ay malapit sa Laguna de Bay, hamon sa maraming pamilya ang epekto ng sama ng panahon sa pagtaas ng tubig sa lawa, kaya napipilitang iwan ang kanilang mga bahay gaya sa Barangay Muzon. No, meron po tayong 3 areas dito na landslide, no, nabaksakan ng puno. 3 family pa lang. Hanggang tumaas po yung tubig natin, tuloy-tuloy ang ulan, nadagdagan na po sila. Sa mga nagdaang kalamidad, nasanay na sila na bago pa malagay sa panganib ang kanilang buhay at malubog sa baha, agad na silang lumilikas. Yung modular tent, then yung mga sasakyan natin, lalo-lalo na yung mga bata na kailangan ilikas na hindi naman maka sa baha, kaya atin po silang kinukuha na. Then bago pa lang talagang tumaas ang tubig, karamihan din nagse-self evacuation na sila, kumbaga sarili na po silang pumupunta na lang dito sa ating evacuation center. Sa bayan ng Montalban, nagdeklara na ng state of calamity. Isa sa mga evacuation center ay ang Niloeo Elementary School. Gaya ng mga taga-Taytay, hindi hinihintay ng mga taga-Montalban ang tumaas pa ang tubig bago sila lumikas. Gaya ni Mang Cesar na nasanay na sa tulong na dumarating sa evacuation center kapag may kalamidad dahil hindi naman din uubrang makapaghanap buhay dahil sa sama ng panahon. Nung time naman na yun, pagdating ko dito, pinakain ako. Kinuha yung pangalan ko, ngayon binigyan ako ng stab para daw sa ayuda. Malaking bagay yun. Lalo na, kahit pangkain lang, huwag na yung maintenance. Minsan nakakakuha naman sa center, minsan meron, minsan wala. Hindi natin masisisiyan kasi marami rin nangangailangan. Sa mga kababayan nating nasa ganitong sitwasyon, malaking bagay para sa mga pamilyang nakasilong sa evacuation center ang makatanggap ng mainit na pagkain. Naunawaan ng Member Church of God International o MCGI ang kalagayan ng mga evacuee. Kaya't kasama ang UNTV News and Rescue, nagsagawa sila ng pamamahagi ng libreng almusal at pananghalian na may kasama ring relief assistance para sa mga evacuees. Bagay na ipinagpapasalamat naman ng mga natulungang residente. Ito ay hindi naman na unang pagkakataon dahil tuwing magkakaroon ng kalamidad dito sa aming dako dahil nga ang Montalban ay talaga naman laging binabaha. Ang mga MCGI ay alam na nila ang kanilang gagawin. Maraming salamat po sa pagpunta at pagbisita nyo po dito sa amin sa evacuation para po sa tulong na ibinigay nyo po sa amin. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa tulad po namin dito sa evacuation po na hindi po sapat yung kakayahan namin para makapagluto ng pagkain, makapag-provide ng iba namin pangangailangan. Sa ginawa nyo po na tulong ngayong araw na to, halos parang katulad dito, may sakuna. Lagi silang laging nandiyan ng MCGI Plus. Taon-taon parang laging nasa Maharlika. May libreng gupit, libreng palugaw. Maraming salamat sa MCGI sa paghatid ng katong kamukha niyan. Mahirap po kasi magluto rito dahil wala yung mga kagamitan nila, gulo-gulo.
Pagka po ganyan, hindi na sila kailangan magluto. Jenica Cruz, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 121, talatang 7 na nagsasabi, Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-13 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan na lahat ng buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako naman po si Annie Rantoy. Stand by for a while, susunod na po ang serbisyong MCGI sa Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.